Matapos ang mabigat na pagkatalo sa Game 1, determinado ang Philadelphia 76ers na makabawi sa kanilang Game 2 laban sa New York Knicks sa nagpapatuloy na playoff series. Kitang-kita sa unang laro ang hirap ng Sixers laban sa matinding depensa ng Knicks, dahilan para hindi makahanap ng ritmo ang kanilang opensa at tuluyang matambakan. Sa Game 2, inaasahang magpapakita ng mas agresibong laro si Joel Embiid na siyang inaasahang magdadala sa koponan lalo na sa loob ng pintura. Kailangan niyang makahanap ng scoring rhythm at maging dominante upang mabigyan ng tsansa ang Sixers na makabalik sa laban. Gayunpaman, hindi sapat na si Embiid lamang ang kikilos dahil kinakailangan din ng malaking ambag mula kay Paul George at sa buong supporting cast ng koponan, lalo na sa depensa at outside shooting. Samantala, layunin naman ng Knicks na ipagpatuloy ang kanilang momentum at makuha ang 2-0 na kalamangan sa serye. Sa kanilang ipinakitang solidong depensa at mabilis na opensa sa Game 1, malinaw na magiging malaking hamon muli sila para sa Sixers sa susunod na laban. Sa kabuuan, ang Game 2 ay inaasahang magiging kritikal para sa Sixers dahil ang isa pang pagkatalo ay maglalagay sa kanila sa alanganing posisyon sa serye. Kayo mga idol, ano ang masasabi nyo? Makakabawi ba ang Sixers o tuloy-tuloy na ang pagdomina ng Knicks? Samantala, matapos ang kabiguang natamo ng San Antonio Spurs sa Game 1 laban sa Minnesota Timberwolves, lumalakas ang panawagan ng mga fans na mas bigyan ng pagkakataon si Dylan Harper na magpakitang gilas sa Game 2. Sa kabila ng pagkatalo, isa si Harper sa iilang bright spot ng Spurs matapos magtala ng 18 points sa loob lamang ng 29 minutes mula sa bench, isang production na mas mataas pa kumpara sa ilan sa mga starters ng koponan. Kapansin-pansin din ang naging hirap ng mga pangunahing manlalaro ng Spurs tulad nina Victor Wembanyama, De'Aaron Fox at Stephon Castle laban sa matinding depensa ng Timberwolves. Dahil dito, lalong tumitibay ang argumento na kailangan ng Spurs ng panibagong spark sa opensa, isang bagay na kayang ibigay ni Harper. Ipinakita ni Harper ang kanyang kumpiyansa, scoring ability at agresibong pag-atake sa depensa ng kalaban, mga katangiang maaaring maging susi upang makabawi ang Spurs sa serye. Kung sakaling muling magkaroon ng off night ang mga starters, ito na ang tamang pagkakataon para kay Harper na patunayan kung bakit siya ang number 2 overall pick. Ang mas mahabang playing time ay maaaring magbigay sa kanya ng sapat na espasyo upang ipakita ang kanyang tunay na potensyal sa pinakamalaking entablado ng NBA. Sa Game 2, inaasahan ng marami na magkakaroon ng adjustment ang Spurs. At isa sa pinakamahalagang tanong, bibigyan na ba si Harper ng mas malaking papel sa laban? Kayo mga idol, ano ang masasabi nyo? Dapat na bang mas bigyan ng playing time si Harper sa Game 2? Samantala, isang mainit na usap-usapan ngayon sa NBA ang posibleng paglipat ni Klay Thompson sa Los Angeles Lakers. Isang hakbang na tila may emosyonal na koneksyon dahil ito ang lugar kung saan naglaro ang kanyang ama at nakamit ang 2 kampeonato. Kung matutuloy ang senaryong ito, maraming naniniwala na swak ang laro ni Thompson sa sistema ng Lakers. Sa presensya ng elite playmakers tulad nina Luka Doncic, LeBron James at Austin Reeves, mas lalong lalabas ang kanyang tunay na lakas bilang isang scorer. Kilalang kilala si Thompson bilang isang elite sharpshooter, may kakayahang umiskor kahit walang bola, mabilis mag-release ng tira at isang solid perimeter defender. Isa rin siya sa pinakamahusay sa catch and shoot situations, dahilan kung bakit delikado siya sa kahit anong offensive setup. Sa kasalukuyan, nasa huling taon na ng kanyang kontrata si Thompson sa Dallas Mavericks. Dahil dito, kung nais siyang makuha ng Lakers, kinakailangan nilang gumawa ng isang maayos at balanseng trade package upang mapapayag ang Mavericks. Kung sakaling matuloy, maaaring maging malaking upgrade si Thompson para sa Lakers. Magdadagdag siya ng spacing, championship experience at clutch shooting na matagal nang kailangan ng koponan. Kayo mga idol, ano ang masasabi nyo? Bagay ba si Thompson sa Lakers o mas okay na manatili siya sa kasalukuyan niyang team? Team is looking to be in the playoffs this year. Klay Thompson back in action tonight. He was up last. You get a feeling that things are better on both sides of the floor, offense and defense. And of course, you've got a player that